Kaltas ba ng kaltas si Meralco kuryente load sa iyo? Naglo-load ka pero sa huli may rate adjustment pa din? Asar na asar ka na ba dahil kaka-load mo lang binawasan na naman yung load mo? Walang tao sa bahay nyo pero kinaltasan pa din. Nakatanggap ka ng notification na nagsasabi na babawasan ang load mo ng malaki dahil sa rate adjustment? Kung oo ang sagot mo, panoorin mo hanggang dulo itong video para maintindihan mo ang nangyayari sa Meralco kuryente load mo. Sa video na ito ay ipapaliwanag ko sa inyo ang totoong nangyayari kung bakit nga ba nagkakaganyan ang Meralco kuryente load nyo. Let's go! Sa mga bago, hindi muna kayo mababawasan ng load niya ng isang buwan pero ipagtabi nyo na yung mga konsumo nyo. Ang cut-off at reading ng Meralco na prepaid o kuryente load ay tuwing 27th ng buwan. And yes, nire-reading din ang kuryente load. So nung simula, nag-load kami ng 200 pesos as initial, then 500 May 1 and 2 yun, total of 700 pero hindi pa siya nagbawas at tumagal ito ng isang buwan at kalahati. After 1 month and a half, abangan nyo yung message ng Meralco ng umaga at sasabihin niya na naayos na ang system at ibabawas na niya ang konsumo mo. Kailangan mo na mag-load niyan dahil pag hindi matutulad kayo sa amin na madaling araw na wala ang kuryente dahil hindi napansin yung message ng Meralco nung umaga. Dumaan ang mga araw at normal naman ang deduction, lumipas na ang month of May at dumating na nga ang buwan ng June. So nung month of May, 11,169.33 pesos yung nakonsumo namin. Dahil may load kami 700, kaya 10,469.33 pesos pa ang kailangan namin ibayad. So nung June 18, nag-message ng umaga ang Meralco at hindi namin napansin na ibabawas yung balance ng June 19. At nung June 19 ng madaling araw ay dinisconnect na nga kami. Nag-load kami ng 12,000 na halaga, katumbas ng 13,200 dahil 10% ang fee. So ang nangyari, madaling araw nag-load kami using Paymaya kasi nagkataon naka-down ang GCash. So ang fee ay 10% kada load at ang denomination lang na pagpipilian ay 100, 200, 300, 500 at 1,000 ang pinakamalaki na pwedeng ay load. So okay na-restore na ang kuryente namin. Natulog na kami. Kinabukasan nag-load kami ng 5,000 sa Meralco Center para wala ng 10% na dagdag. Nag-load kami ng 5,000 pesos pa nung June 19 dahil 1,000 plus na lang ang tira sa load after bayaran yung kakulangan namin sa nakonsumo namin nung month of May. Nagtataka kami at mababa ang bawas ng K-load. So naisip namin baka mahina lang ang konsumo namin. Hanggang nung June 27 ay may natanggap kami na SMS notification at nagsasabi na may 7,686.38 na rate adjustment ang ibabawa sa amin sa July 4. Kaya nataranta kami at nabasa namin sa isang Facebook group na hindi kami nag-iisa. Sabi ng iba, dahil daw lumagpas sa 201 to 300 kilowatts, hanggang dun lang daw dapat ang konsumo. Sabi naman ng iba, dahil maraming gamit na motorized, pero ano ba talaga ang totoo dito? So pumunta kami sa Meralco Business Center para kumuha ng totoong sagot. Habang nakapila, napansin namin na marami din ang nagrereklamo at yung tao sa unahan namin ay galit na galit dahil 18,000 plus ang adjustment sa kanya pero umalis naman siya ng nakangiti na parang naintindihan na niya. So turn na namin at ito ang explanation. Sa simpleng explanation, ganito ang gawin nyo. From first day of the month, ilista nyo yung reading ng metro nyo. Example, 1,700 kilowatts na yung existing, ilista nyo din ng peso per kilowatts. Example, 12.5504 per kilowatt. Gawin nyo yan hanggang 27th ng buwan. Kung may pagbabago sa presyo ng kilowatt, ay baguhin nyo rin. Halimbawa, nung 10th day, naging 12.65. Siya ay ilista nyo din dahil magagamit natin iyan sa pag-compute mamaya. 2,200 present reading minus 1,700 kilowatts as previous o unang reading sa simula ng buwan. Para madali ang example, ganito ang halimbawa, hindi nagbago ang rate
per kilowatts sa month of May 1 to 27. Ang konsumo ay may total na 500 kilowatts at 12.504 pesos per kilowatts. Ang pag-compute ay 500 kilowatts times 12.504 pesos per kilowatts equals 6,252 pesos. Ikumpara mo ito sa na-load mo nung May 1 to 27 at makikita mo halimbawa na 3,500 pesos lang ang total ng niload mo at ang actual na consumption mo ay 6,252 pesos. Kaya 6,252 pesos na actual consumption minus 3,500 pesos na niload mo ay equals 2,752 pesos ang rate adjustment for the month of May. At kung alam mo na ang average mo ay 6,000 pesos to 7,000 pesos, ay hindi ka na magugulat sa rate adjustment. Kaya importante na meron kang kaalaman sa consumption mo per month at iyon na ang ilo-load mo. Halimbawa, sa loob ng 3 buwan ay naglalaro ang konsumo mo sa 6,000 to 7,000 pesos. 7,000 na ang i-load mo monthly. Hindi iyan kakainin, maniwala ka, unless tumaas na naman ang gamit mo. Kaya importante talaga na doon ka sa average consumption mo para tama sa budget mo. Kaya akala lang na kinakain ang load ay dahil sa hindi ito naiintindihan ng gumagamit. Siguraduhin din nakababa ang breaker kung hindi gagamitin ang K-load. Kung ayaw mo naman mag-load ng buo agad o wala ka kakayahan mag-load ng buo, ay siguraduhin mo na may record ka ng konsumo mo base sa metro mo dahil iyan ang accurate. At sinabi pa ng nakausap namin sa Meralco na kung sakali na hindi bangga sa records mo ang singil sa iyo, ay maari mo ito maipakita sa kanila sa Meralco Business Center na may sakop sa lugar mo para i-check. Pero so far, pinakita nila sa amin sa system nila na kulang nga ang load namin versus sa actual na kinonsumo namin at iyang konsumo namin ay bangga naman sa record nila, record namin sarili, sa system nila at sa metro namin. In short, hindi totoo ang kinakain na load, hindi totoo ang may limit lang ang konsumo ng kuryente na hanggang 300 kilowatts, hindi totoo na bumabawas kapag walang tao o kumukonsumo, at lalong hindi totoo na puro kaltas at dinadaya tayo ni Meralco. Ang totoo pa nga niyan ay nakakatipid talaga tayo sa K-load dahil wala ito ng iba't ibang fee na sinisingil sa postpaid ng Meralco. Ang katotohanan dito ay hindi real-time na konsumo. Kahit na real rate ang per kilowatt, ay hindi na i-reflect ng tama ang actual consumption per day sa text message ni Meralco. Kaya hindi bangga ang konsumo base sa text versus sa actual reading sa metro. Dahil nakabase naman ang deduction nila sa actual na niloload mo, nakikita ng system ni Meralco na maliit lang ang load mo at ayaw kanila mawalan ng kuryente. Unless tama ang load mo sa consumption mo ay hindi mawawala ang rate adjustment. Tandaan na ang basihan ni Meralco ay ang metro. May pagkukulang si Meralco dito sa text system nila dahil hindi ito accurate. Kaya ang mga tao ay naguguluhan dahil sa text message sila nakabase. At ang dating ay naglo-load sila base sa konsumo pero may rate adjustment pa din kada buwan. I hope na linawan na kayo ngayon sa kung papaano nyo gagawin ang tamang pag-compute ng konsumo nyo, paano kayo maglo-load at saan galing ang rate adjustment. Hit the like, share and subscribe kung may natutunan ka sa video na ito. Hanggang dito na lang muna. God bless you more and peace be with you.